kay Kristo. Yung una po kanina, nais kong makilala si Kristo. Dito po mga kapatid, makikita po natin, mga kapatid, na kung tayo ay seryoso sa atin pong pagkakilala sa atin pong Panginoon, kung tayo po ay seryoso sa ating Panginoon, ano po ang magiging nais natin? Ang nais ko ay maging kalugod-lugod kay Kristo. Tingnan po natin ang buhay ni Apostol Pablo ulit mga kapatid, hindi po sapat sa kanya yung makilala niya si Kristo. Yung makilala lang niya po ang ating Panginoong Hesukristo. Gusto niya pong maging kalugod-lugod sa atin pong Panginoong Hesukristo. 2 Corinthians chapter 5 verse 19, kaya naman ang pinakananais ko, talaga mga kapatid, no, pinakananais ko ang maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit, dito man sa lupa o sa langit, ang nais niya, ang pinakananais niya ay mamuhay na maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. So mga kapatid, masasabi ba nating lahat na ang ginagawa po natin ay nakakalugod sa Diyos? Masasabi po ba natin sa ating sarili na ang ginagawa po natin ay nakakalugod sa Diyos? Baka po hindi natin masabi mga kapatid, amen po ba? Pero sumagi ba mga kapatid sa isip po natin na yun din po ang gusto nating gawin? Na sa buhay po natin mabigyan din po natin ng kaluguran ang ating Panginoon. Sumagi po ba sa isip natin na lahat po ng ginagawa natin ay magkaroon ng kapurihan sa ating Panginoon? Kasi hindi lahat po ng gagawin natin ay masasabi nating nakakalugod sa Diyos. Hindi po lahat ng ginagawa natin mga kapatid ay masasabi natin na nalulugod ang Diyos sa atin. Amen po ba? Hindi po lahat ng ginagawa natin sa buhay natin ay masasabi natin na nalulugod ang Diyos sa atin. Kasi mayroon po tayong pattern mga kapatid. Yung si Cain mga kapatid at si Abel, kung alam niyo po yung kwento. Yun pong hinandog ni Cain mga kapatid, hindi po nalugod ang Diyos. Yun pong inihandog ni Abel mga kapatid, yun po yung kinalugdan ng Diyos. So ibig sabihin, mayroon pong kinalulugdan ang Diyos at mayroon din po siyang hindi kinalulugdan. Bakit po mga kapatid? Tingnan po natin mga kapatid, na example ko po na ito kahapon sa tambayan. Bakit may mga halaman o bulaklak mga kapatid na tumutubo sa ilang na lugar mga kapatid na hindi sila nakikita ng tao? Somewhere out there mga kapatid, may mga tumutubong bulaklak doon sa area na hindi po nakikita ng tao. Mayroon po doong mga halaman at mga magagandang bulaklak na sumisibol po na hindi po natin nakikita. Hindi po nakikita ng atin pong mga mata mga kapatid. Sapagkat minsan po mga kapatid, hindi po natin kayang puntahan ang lugar na yon kung saan po tumutubo sila. Amen po ba? May mga tumutubo po na mga halaman at mga bulaklak doon sa ilang mga kapatid, yung lugar na hindi po kayang puntahan ng tao. Kaya hindi po yun nakikita ng tao mga kapatid. At kung hindi po sila nakikita ng tao, paano po mabibigyan ng glory ang Diyos mga kapatid, kung wala namang pumupuri sa ganda ng mga ito mga kapatid, kung wala namang pumupuri sa ganda ng mga bulaklak at halaman. At sa sandaling panahon lang mga kapatid, yung mga bulaklak po na yun ay malalanta at mamamatay na rin. Alam niyo po ba mga kapatid, kung paano po sila nagbibigay ng glory sa atin pong Diyos? Na yung tinitingnan po sila ng Diyos. Kung tinitingnan po sila ng Diyos, sumasaya po ang Panginoon sa kanyang nakikita. Every time po na tinitingnan sila ng Diyos doon sa lugar na yun mga kapatid, kung saan po sila sumisibol ang mga magagandang bulaklak at magagandang halaman, ay kapag nakaramdam po yung Diyos ng kasiyahan mga kapatid doon po sa kanyang nakita, somehow mga kapatid, yun na po ang nagbibigay ng glory
sa atin pong Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Minsan may mga pumupuri po sa bulaklak. Kumbaga, may pumupuri po sa mga bulaklak. So yun po ay kumbaga nakakasaya. So kung yung bulaklak po na hindi po nakikita doon sa ilang, may pumupuri po ba sa kanila? Kung hindi po ito nakikita mga kapatid, mayroon po bang magsabi, "Ay ang ganda ng bulaklak." Wala pong pumupuri sa kanila kasi hindi po sila nakikita mga kapatid. Pero mga kapatid, nakikita po sila ng Diyos. At yung ganda po nila ang nagpapasaya sa Diyos mga kapatid. Yung ganda po ng bulaklak na hindi po na napupuri ng mga tao, yun po ang nagpapasaya sa ating Panginoon. So ano po ang ibig sabihin dito mga kapatid? Kahit hindi po tayo hindi ka po napupuri ng tao sa iyo pong ginagawa. Hindi ka po napupuri ng tao sa ginagawa po ninyo mga kapatid, dahil wala pong nakakakita nito mga kapatid. Keep in mind mga kapatid na may isa pong Diyos na nakakita sa iyo. At kung napapasaya mo ang Diyos sa ginagawa mo, yan po ang nagbibigay ng kaluguran sa atin pong Panginoon. Natatandaan niyo po ba mga kapatid, na lagi po nating naririnig na ang ating mga ginagawa, may Diyos na nakakakita po sa atin mga kapatid, na nagbibigay puri mga kapatid. Hindi ka man napapapurihan ng mga tao, ngunit ang Diyos nakakakita sa'yo kung ano man ang iyong ginagawa. Meron pa akong napanood noon, kung natatandaan po ninyo mga kapatid, meron pong isang, tao, isa po siyang pianista mga kapatid na nag-perform po ng halos yung nag-perform po siya na halos lahat po ng nanonood sa kanya ay nung nagtugtog po siya, lahat po ng tao ay nagtayuan. Nagtayuan po silang lahat, kumbaga standing ovation po mga kapatid, yung mga tao. Pero pagkatapos po niyang tumugtog yung taong yun, napansin po nung organizer doon po sa event na hindi po naging masaya yung tumutugtog yung pianista. Hindi po siya naging masaya pagkatapos niya pong tumugtog, which is yung mga tao po ay nakatayo na nagpalakpakan mga kapatid habang tumutugtog po siya mga kapatid. At ito po yung napansin po nung organizer na pagkatapos po niyang tumugtog, hindi po siya naging masaya, yung pianista po, at ito po yung tinanong nung tao sa kanya, yung organizer, "Bakit hindi ka masaya?" Tanong niya po doon sa tao. "Pinalakpakan ka, kumbaga pinalakpakan ka ng lahat. Ang galing mong tumugtog, ang galing yung pinakita mo." Tumayo lahat yung mga tao. Sumagot po yung pianista, mga kapatid, "Nakita ba ninyo yung isang tao, yung taong nandun sa gilid na hindi tumayo?" Sabi niya po doon sa organizer. "Lahat sila nagtayuan, pero yun pong isang taong yun, nakita niyo po ba na hindi tumayo?" Sabi po nung organizer, "Oo, sino siya?" "Siya po yung aking instructor, siya po yung aking professor. At kaya po siya hindi tumayo dahil hindi hindi niya pa rin po nagustuhan yung ginawa ko," sabi po nung pianista. So mga kapatid, sa atin pong buhay, pupuwede pong pinapalakpakan po tayo ng mga tao sa nakikita po nila na narating po natin o sa mga nagawa po natin, sa ginagawa po natin. Na wala naman pong masama roon mga kapatid, na kung palakpakan man tayo ng tao o pupurihin naman tayo ng tao, wala naman pong masama doon mga kapatid. Pero sa tingin niyo po mga kapatid, yung creator po natin, yung creator mo mga kapatid, yung nagbigay po ng kakayanan sa atin, yung nagbigay po ng buhay sa atin, nalulugod ba siya sa nakikita niyang nangyayari sa buhay po natin? Yung atin pong Panginoong Diyos, pinalakpakan man po tayo ng mga tao sa atin pong ginagawa na paglilingkod sa Panginoon, pinakita na po natin yung ating lahat na galing, pinupuri na po tayo ng lahat ng tao. Ngunit yung ating Panginoong Hesus, natutuwa ba siya sa atin mga kapatid? Tandaan po natin mga kapatid na sa huli hindi po tayo mga kapatid, palatandaan po natin ito mga kapatid, na sa huli, 'di po tayo sa tao magsusulit.
Di po tayo sa tao magsusulit, kundi sa atin pong Diyos na siyang nagbigay po ng lahat ng ito sa atin. So therefore, mga kapatid, kung mayroon po tayong dapat bigyan ng kaluguran, wala pong iba kundi po ang atin pong Diyos. Hindi po masama, mga kapatid, na hangaan po tayo, na palakpakan po tayo, mga kapatid. Hindi po mali, mga kapatid, na mapupurihan po tayo ng tao, mga kapatid. Ngunit sa atin pong buhay, mga kapatid, dapat maipakita po natin sa Panginoon na yung atin pong ginagawa ay naging kalugod-lugod sa Kanya. So ang sabi po sa ating number 2 points, nais ko ay maging kalugod-lugod kay Kristo. So sa atin pong ginagawa, hindi man tayo nakikita ng tao, batid ng Panginoon yung ating puso, andiyan yung Diyos na nagpupuri, kumbaga naglulugod sa atin. Pinapalakpakan man tayo ng mga tao, ngunit kung yung ating puso ay hindi naka-align sa ating Panginoon, hindi po nalulugod yung ating Panginoon sa atin. So yun po yung lesson na makikita po natin sa number 2 points po natin, na ang naisin po natin sa ating paglilingkod sa Panginoon, kung tayo po ay seryoso sa ating Panginoon, ay naisin po natin kagaya ni Apostol Pablo na maging kalugod-lugod po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Sa atin pong paglilingkod, sikapin po natin na maging kalugod-lugod po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa Diyos po tayo magsusulit at hindi po tayo magsusulit sa tao, mga kapatid. Roma chapter 12 verse 1 and 2. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng panahong sa mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip, upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti at nakakalugod sa Kanya at talagang ganap. So pagbabago daw po ng isip, hindi po mahalaga kung sino ka, kung ano ka, kung ganito ako, kung ganito sila. Ang issue po dito, mga kapatid, ang mahalaga po, mga kapatid, hindi po mahalaga na marami akong kasalanan noon, makasalanan ako noon. Ganito ako, ganito yung pinagdaanan ko. Hindi po yun ang mahalaga, mga kapatid. Ang mahalaga po, na bago ba ang buhay natin? Na bago ba ang buhay mo? Nakapagbigay ba tayo ng kaluguran sa ating Panginoon? Yun po yung mahalaga po dito, mga kapatid. Yung nakakapagbigay po tayo ng glory sa atin pong Panginoon. At ito po ang final points po natin. Number 3 po. Tatlo lang po ito. Sabi po dito sa number 3 points, ang nais ko mabigyan ng karangalan ang Diyos. So ano po yung una? Sabi po dun sa una, gusto niyang makilala si Kristo. Number 2, gusto niyang mabigyan ng kaluguran si Kristo. Number 3, ang nais ko, mabigyan ng karangalan si Kristo. Philippians chapter 1 verse 20, ang aking pinakananais. Again, mga kapatid, sabi niya pinakananais. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon, upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. So seryoso po ba? Seryoso po ba si Apostol Pablo dito? Na sa mabuhay at mamatay, ang nais po niya ay mabigyan ng karangalan ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po ba, mga kapatid, sa aking buhay, mga kapatid, nagtatanong din po ako sa aking sarili, mga kapatid. Bakit kaya hindi lahat ng tao, mga kapatid, ay tulad po ng pagnanais ni Apostol Pablo, mga kapatid? Bakit kaya hindi lahat ng tao, hindi po lahat ng Kristiyano, mga kapatid, ay nagnanais
na kagaya na maging kagaya ni Apostol Pablo ay matulad din po sa buhay niya, mga kapatid. Bakit hindi lahat ng Kristiyano ay nagnanais na matulad sa pagnanais ni Apostol Pablo, mga kapatid? Dahil po siguro, mga kapatid, naranasan niya po ba yung bunga? Ito po dahil baka po ba naranasan niya yung bunga po ng kanyang pagsunod? At dahil doon po hindi niya po kayang balewalain, tingnan, kumbaga hindi niya po kayang balewalain yung binigay sa kanya ng Panginoon, kaya gano'n na lamang po siya maglingkod. Dahil hindi niya po kaya itong, hindi niya po, kumbaga may utang na loob siya sa Panginoon, kaya gano'n na lamang siya maglingkod, mga kapatid. Tingnan nga po natin, mga kapatid, kung ano po yung naranasan ni Apostol Pablo. Tingnan po natin sa 2 Corinthians chapter 4 verses 10 hanggang 11. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Hesukristo upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibinggit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. So ito po, mga kapatid, ang nagmo-motivate po sa kanya, mga kapatid. Ito po yung nagmo-motivate kay Apostol Pablo, mga kapatid. Yung lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus. Yan po yung nagmo-motivate sa kanya, yung lagi niya pong naiisip. Kaya gano'n na lamang po siya maglingkod sa ating Panginoon. Dahil yung nagmo-motivate po sa kanya, mga kapatid, sa kanyang buhay, yung nasa puso niya po ay lagi niyang taglay, ang lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus. Kaya gano'n na lamang pala maglingkod si Apostol Pablo, kasi yung tinitingnan niya, yung kamatayan, yung pagligtas sa kanya ng ating Panginoong Hesus. So sa atin pong buhay, mayroon po tayong mahalintuladan, kumbaga masundan yung buhay po ni Apostol Pablo, kung bakit gano'n na lamang siya maglingkod, kasi tinatanaw niya po yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Meaning ayaw po ni Apostol Pablo na mabalewala po yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa kanya, mga kapatid. Sa atin pong buhay, mga kapatid, ma-motivate po tayo kung maging kagaya po tayo ni Apostol Pablo na lagi po nating tinitingnan yung pagligtas sa atin ng ating Panginoon, at ito po yung bagay po na ito ang magmo-motivate po sa atin kagaya po ni Apostol Pablo, na kahit anumang mangyari gusto niya po na mabigyan ng karangalan ng ating Panginoong Hesus sa ginawa po nito para sa kanya. Amen po ba? Sa atin pong buhay, naisin din po natin na mabigyan ng kaluguran, na mabigyan ng karangalan ang ating Panginoong Hesus dahil po sa mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para po sa atin, mga kapatid. Parang yung example po dito, parang ganito po yun, mga kapatid, kung paano daw po natin pinaparangalan yung mga bayani po natin, 'di ba, yung mga bayani pinaparangalan po natin yun. Ganun din po ang nasa puso ni Apostol Pablo, na maparangalan din po niya ang ating Panginoong Hesukristo dahil siya rin po ay bayani para sa kanya. So mayroon po tayo bilang isang Kristiyano, mayroon po tayong pattern na susundan. 'Pag binasa po natin yung mga characters sa Bible, mga kapatid, mayroon po tayong paghahalintuladan ng atin pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya pinaparangalan po ng mga tao yung mga bayani. At the same time, sa atin pong paglilingkod, gano'n na rin po natin, sikapin na maparangalan ang ating Panginoong Hesus dahil siya po yung bayani para sa atin, na tayo po ay andito pa ngayon dahil po sa ating Panginoon. Tayo po ay naligtas dahil po sa sakripisyo po ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. So taglay ko, sabi ni Apostol Pablo, taglay ko sa sarili ko ang kamatayan. Kaya kung laging iyon po, mga kapatid, ang iniisip natin, mga kapatid, na si Hesukristo, mga kapatid, ay namatay po para sa'yo at para po sa akin, nang dahil po sa atin, mga kapatid, ayun po din po ang magmo-motivate sa atin para po magbigay po tayo ng karangalan sa atin pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid.
Dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay dahil po sa'yo at sa akin. Amen po ba? Yun ang maganda roon mga kapatid, na lagi po nating inaalala ang kabutihan po ng Diyos sa'yo at sa akin. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 4 verses 16 hanggang 17, "Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang ang buhay, ang bahagya at panandaliang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad." So yan po yung sabi ni Apostol Pablo, ang bahagya at panandaliang dinadanas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. So seryoso po si Apostol Pablo dito mga kapatid. Yun po ang sinasabi po natin na susundan lang po natin si Apostol Pablo. Gayahin po natin kung paano po naging seryoso sa paglilingkod niya, mga kapatid, kung paano po siya naging seryoso sa kanyang paglilingkod sa atin pong Panginoon. Mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, we are talking about karangalan po dito mga kapatid. Kung paano po natin mabibigyan ng karangalan ang Diyos. Verse 19, "Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Pinili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos." So gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So paano daw po natin siya mapararangalan? Sa pamamagitan po ng atin pong buhay, sa mga ginagawa po natin, sa mga sinasabi po natin mga kapatid. Malaki pong factor din po yung mga ginagawa po natin kasi po para mabigyan po natin ng kaluguran ang ating Panginoon. At mabigyan po natin siya ng karangalan mga kapatid. Sa ano pong pamamaraan sa buhay po natin mga kapatid. Mabigyan po natin siya ng glory sa mga ginagawa po natin mga kapatid. Tingnan po natin sa Efesos chapter 4 verse 29, "Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig." So maging yung pong ating mga sinasabi, titingnan din po natin, mga kapatid. Bantayan din daw natin mga kapatid yung atin pong mga sinasabi. Ayon po dito sa ating nabasa, huwag kayong gumamit ng masasamang pananalita. So maging yung atin pong sinasabi, titingnan din natin. Bantayan din natin yung bang ating sinasabi ay nakakapagbigay ng glory sa ating Diyos o na nakakapagbigay po ng kahihiyan sa ating Diyos. Yung atin pong mga word of choice, yung mga binibigkas po natin, ito ba ay nakakapagbigay ng karangalan sa ating Panginoon? O yung ating mga binibigkas ay nakakapagbigay ba ng kahihiyan sa ating Panginoon? So yun po yung sinasabi dito sa Efeso chapter 4 verse 29, na huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng nakakarinig. So kung yung mga pananalita po natin ay naaangkop po sa kalooban ng Panginoon, mapapakinabangan po nung nakakakinig, mga kapatid. Pero kung puro hindi magaganda yung salita, yun lang po yung matutunan din ng mga taong nakikinig sa atin. So sa pagkakataong yun, hindi po tayo nakakapagbigay ng karangalan sa ating Panginoon. Kaya tinuturuan po tayo ng Panginoon bilang isang tagasunod niya, bilang isang Kristiyano, na yun daw po yung ating gawin upang mabigyan natin ng karangalan ang ating Panginoon. Kasi hindi gano'n po magsalita ang ating Panginoon. Amen po ba? Santiago chapter 2 verse 12, "Kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpalaya sa inyo." So, hindi lang po 'yun yung mga nanay natin nilalagyan ng sili, yung ating mga bibig o mga dila.
kung tayo po ay, nagsasalita ng hindi maganda nung tayo po ay mga bata. Pero nakasulat din po sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon mismo ang nagtuturo sa atin sa Santiago chapter 2 verse 12, sabi po dito, "Kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpalaya sa inyo." Mag-ingat daw po tayo saan, mga kapatid? Bakit daw po tayo pinag-iingat? Bakit daw po tayo pinag-iingat ng ating Panginoon? Bakit sinasabi niyang mag-ingat kayo? Sapagkat depende po ito sa ikinikilos po natin. Depende po ito sa sinasalita po natin, mga kapatid. Kasi kung ang talagang hangarin po natin o ninanais po natin ay mabigyan ng karangalan ang ating Panginoon, mga kapatid, we should be careful, mga kapatid, sa lahat po ng ating ginagawa. Amen po ba? Kung talaga pong gusto nating bigyan ng karangalan ang ating Panginoon bilang isang Kristiyano, maging maingat daw po tayo sa ating mga kilos at pananalita. Dahil ang sabi po dito, sapagkat hahatulan. Kaya pala sinasabi ng Diyos na mag-iingat tayo sa ating kilos at pananalita kasi mayroon po palang hatol, mayroong hukom, mayroon pong, ah, kumbaga consequence, mga kapatid, sa atin pong mga sinasabi at sa mga kilos po natin na hindi po nagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. Yun po yung pinapakita o binibigay po na instruction sa atin ng salita ng Panginoon. Yun po yung gusto niyang ituro po sa atin, mga kapatid, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpalaya sa inyo. So may warning po dito, mga kapatid. Alam niyo po ba, maging sa atin pong mga pananamit, mga kapatid, concern din po ang ating Panginoon sa atin pong way ng pananamit, mga kapatid. Concern po ang ating Panginoon. Alam po ba natin yun, mga kapatid, na concern po sa atin ang ating Panginoon? Tingnan po natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 9. Malapit na po tayo matapos. Ang mga babae na may dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Amen po ba, mga kapatid? Nakasulat po dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 9. Hindi lang po ito, mga kapatid, na particular lang po ito sa mga babae, mga kapatid. Maging ito din po, mga kapatid, ay sa mga lalaki. Na kung sumasamba po tayo sa atin pong Diyos, mga kapatid, ibigay na daw po natin ang pinaka the best po natin. Yung maging maayos po tayo sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. May mga tao po kasi, mga kapatid, na kapag pumupunta po sila sa church, sa physical church, meron pong mga nananamit doon na iba-iba, mga kapatid. Alam niyo na rin, meron pong ibang naka-short, nakatsinelas, mga kapatid, yung parang pupunta lang sa labas o sa palengke, mga kapatid. Pero, mga kapatid, ito pong ating sinasabi ngayon, pinag-uusapan, wala po itong kaugnayan ang damit sa atin pong kaligtasan, mga kapatid. Wala po itong kaugnayan, mga kapatid. Pero ito po ay nagpapakita ng pagpapahalaga po natin doon po sa ating pinupuntahan. Nagpapakita po ito ng pinapahalagahan po natin yung atin pong pinupuntahan. Kaya ito po ay naisulat dito. So baka sabihin mo, "Uy, kung nakatsinelas pala ako, hindi ako maligtas." Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Dahil kung tayo po ay maayos na humarap sa ating Panginoon, ito po ay nagbibigay po ng, kumbaga, kahalagahan. Mahalaga pala yung ating pinupuntahan. Alam ko, mga kapatid, alam niyo rin po yun, yung may mga hotel or may mga gusali po, mga kapatid, na kapag pumunta po tayo doon ay mayroon po talagang, dress code. Bawal naka-short, bawal nakatsinelas. May gano'n po kasing, 'pag nag-fine dining ka, hindi puwedeng dress code. Ito formal dress, ganyan, nakasapatos, close shoes, hindi puwedeng nakatsinelas. So yun po ay respeto po doon sa pinupuntahan. Hindi po yung parang 'pag pumunta po tayo sa government, 'pag may asikasuhin po tayong mga papel doon, hindi rin po yung, kung ano-ano na lang po yung ating mga sinusuot.
mga kapatid. So, sa kalagayan po natin dito sa sanlibutan, sa mundo, meron pong gano'ng klase na mga kumbaga rules. So, sa atin pong church, hindi naman po ito kaugnayan sa kaligtasan, ngunit itinuturo po sa banal na kasulatan ng ating Panginoon na titingnan din po natin na maging maayos din po tayo sa pananamit at mahinhin, maayos at maingat sa pananamit. So, hindi lang po sa mga gusali, ngunit sa Biblia po mismo itinuturo sa atin bilang isang Kristiyano, tinuturuan po tayo ng tamang pananamit bilang isang Kristiyano para po natin mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon, mga kapatid, kapag tayo po ay pumupunta sa church, mga kapatid. At bilang isang Kristiyano, alam ko naman po, mga kapatid, na sa ating pananamit para makapagbigay glory sa ating Panginoon at hindi po tayo mapagpulaan ng ibang tao, sinasabi po ng Panginoon yon sa atin, pinapaalala niya po sa atin po, mga kapatid, ng ating Panginoon sa buhay po natin bilang mga tagasunod niya, binibigay niya po yung paalala sa atin, mga kapatid. Dito na po tayo sa ating conclusion, mga kapatid. Pasensya na po kayo, no? So, ngayon, mga kapatid, alam po natin, mga kapatid, alam na po natin kung ano po ang mahalaga. I hope alam na po natin kung ano po ang mahalaga at alam mo na rin kung ano po ang purpose mo. At alam na rin po natin kung ano po yung purpose natin bilang isang Kristiyano. Number 1, kilalanin. Sino po ang kilalanin natin? Si Kristo, ang ating Panginoong Jesucristo. Number 2, yung mabigyan siya ng kaluguran. Yung mabigyan siya ng glory, mga kapatid, sa pamamagitan po ng ating buhay bilang isang Kristiyano. Number 3, makikita po sa atin kung seryoso po tayo sa Diyos, hinahangad po natin na mabigyan po natin siya ng karangalan. So, 3 points lang po ito. Kung seryoso po tayo sa atin pong Diyos, ang hinahangad po ng ating puso ay makilala po ng lubusan ang ating Panginoong Hesukristo, kagaya po ng ating Apostol Pablo. Number 2, ihangarin po natin na mabigyan natin ng glory, malugod sa atin ang ating Panginoon. Number 3, mabigyan po natin siya ng karangalan, maging marangal po ang ating Panginoon sa atin pong buhay. Bakit po na mahalaga daw po nating gawin ito? Bakit mahalaga, mga kapatid, na kailangang maging seryoso, o bakit kailangan nating gawin ito, yung mga nabanggit po natin na 3 points po natin. 1 Samuel chapter 2 verse 30, ipinangako ko noon na tanging ang sambahayan mo lamang ang makakalapit sa akin habang panahon, ngunit hindi na ngayon. Ano pong sabi? Pararangalan ko ang magpaparangal sa akin. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. So dito po, mga kapatid, 1 Samuel chapter 2 verse 30, sabi po dito, pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. So nakita po natin, kapag pinarangalan mo ang atin pong Panginoon, ano po sabi niya? Kapag pinarangalan mo ako, pararangalan din kita. Kaya tama po ang sinabi ng ating Panginoon, ang sinumang ikakahiya ako dito sa lupa, ikakahiya ko rin pagdating sa langit. Higit sa lahat, mga kapatid, kung bakit dapat tayong maging seryoso sa Diyos, sa ginagawa po natin, sa Diyos ito po ang dahilan, mga kapatid. Meron pong dahilan, mga kapatid, kung bakit po dapat tayong maging seryoso sa ating Panginoon. Malapit na po tayong matapos. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Mga kapatid, so bakit daw kailangan nating maging seryoso sa ating Panginoon? Bakit? Kasi ito po yung rason.
sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. So either we like it or not mga kapatid, isang araw tatayo po tayo sa hukuman ng ating Panginoong Hesukristo at magsusulit po tayo mga kapatid at yan